Hello everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, malayo, isang malaking sakripisyo ang ginawa upang may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. Dragon 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, and 2024. Both businessmen o di naman kaya empleyado ay magiging maswerte ang Dragon ngayong 2025 pagdating sa aspeto ng kanilang karera. Itong mga empleyado na Dragon ay makakaasa na mapopromote o magkakaroon ng pagkilala mula sa kanilang mga boss. Ang mga empleyado ng mga Dragon ay makakaasa ng promotion, pag-angat ng kanilang estado sa kanilang kumpanyang pinagtatrabahuan. While yung mga negosyante naman ay magiging maganda ang takbo ng kanilang negosyo. In fact, aasahan nila ang business expansion. Kailangan lang nila na bigyan ng pansin at pagtuunan na mabigyan nila ang kanilang mga sarili ng oras upang makapagpahinga and to recharge themselves to have enough energy. It is therefore advised na kailangan mo magkaroon ng enough na rest, enough na tulog, enough na pagpapahinga. Pagdating naman sa iyong kayamanan, kailangan mo mag-ingat, Dragon, sa pagwawaldas, lalong-lalo na on the first half, sa unang bahagi, sa unang yugto ng 2025. On the second half, nakikita natin na makaka-accumulate ka, may malaking perang papasok. Okay? Also, in the later half, sa pagtatapos ng taon, you are going to make some investment na magkakaroon ka naman ng ganansya or kita. Kahit maliit lang, okay na yon. Basta make sure lang natin na avoid muna tayo sa 2025 ng masyadong risky na mga investment, Dragon. Pagdating sa relasyon naman, love life, hindi magiging ganon kaganda. For those na mga single, ay pwedeng magsimula ng kanilang relationship ngayong taon, pero asahan pa rin na ito'y magtatapos sa paghihiwalayan. While those na may mga asawa na, ay magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, magkakaroon ng mga bangayan at awayan. Kaya pinapayuhan na manatiling kalmado sa mga oras o panahon na may pag-aaway kayo, manatiling kalmado and yung init ng ulo control your temper. Make sure, Dragon, na hindi ka bumuga ng apoy or else it would be a goodbye sa iyong relasyon. Magkakaroon ng hiwalayan. So, keep your calm and keep your temper under control. Pagdating sa edukasyon, para sa mga nag-aaral o nagre-review ng mga Dragon, 2025 is a good year for those who are studying. Magkakaroon sila ng masinsinan na interest sa kanilang pinag-aaralan, pag-aaral. They will be acquiring knowledge and be able to grab, magkakaroon sila ng interest na makakuha ng maraming kaalaman at ma-acquire yung mga bagong skills. As a result, they will be achieving significant progress sa aspeto ng pag-aaral. Pagdating naman sa kalusugan, hindi ganun kaganda. Uulitin ko, lahat po ng animal zodiac lahat, heads up na lang lahat ng animal zodiac hindi magiging maganda ang aspeto ng kalusugan. Just like Dragon, hindi magiging maganda ang aspeto ng kalusugan ng mga Dragon ngayong 2025. Kaya, pakaiwasan yung hindi masustansyang mga pagkain, yung pag-iinom at paninigarilyo at iba pang mga bisyo. Okay? Avoid also overeating. Yung unlimited, yung cravings mo. Okay? Lalong-lalo na yung tinatawag natin na we only live once. I wanted to eat this. I wanted to eat that. Okay? I wanted to treat myself. Iwasan natin na have a self-discipline and iwasan rin ang inuumaga ka. Inuumaga ka sa inuman, in as much as possible, find time to rest. Di ba?
That was my opening statement kanina para sa mga dragon. And mas na-advise po sa inyo, go to the gym, have yoga, do meditation para maibsan yung stress na mararamdaman ninyo ngayong 2025. Dito tayo mag-focus. Dragon, focus on the color blue lines. The color blue symbolizes your career. Pakaiingatan ang mga sumusunod na buwan at maghanda sa mga sumusunod na buwan. Marso, pagtatapos ng June and October. Ito yung mga yugto sa 2025 na maraming pagsubok sa aspeto ng iyong karera. Pagdating naman sa kayamanan, Marso, pagtatapos ng June and October and even December. Okay? Ito ang mga buwan na kung saan haharap ka ng maraming pagsubok sa aspeto ng pera. Pagdating naman sa pag-ibig at relasyon, tingnan niyo po ang kulay pula sa mga buwan ng Abril, pagtatapos ng June, September, at pagtatapos ng taon or December. Yan ang mga buwan na kung saan ikaw ay haharap ng pag-aaway, hindi pagkakasunduan bilang mag-asawa, o di naman kaya sa mga single na mga dragon, hiwalayan, o di naman kaya magiging cold ang inyong pagsasama.